Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Mga kasabwat sa korupsyon ay isiniwalat na nga ng Korte Suprema. Presidente ko ding ng Norte Junior, Tambaloslos Romualdez at unang ginang na si Lizata Nasmags, pati na rin ang Kongreso, kabilang na nga dito ang Quad Committee na si Franz Castro, Congressman Benny Abante, Raul Manuel at Estela Cumbo, pati na rin itong si Luistro at pati na rin itong na pinamumunuhan nitong si Tambaloslos Romualdez, kung saan mga kaibigan ay talagang isiniwalat na nga ng Korte Suprema o isinapubliko na ang kanilang mga korupsyon na pinaggagawa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong mga tiwaling itong mga government officials na ito or mga politician na ito ay tunay ngang pansariling interes lamang ang kanilang hangarin at wala talaga silang puso na maglingkod sa ating bayan or wala man lang sa posisyon or hindi kasama sa kanilang plano ang pag-improba ng ekonomiya ng ating bansa. Ang kanilang nasa isip lamang ay ang itong kung ano ang kikitahin nila or kung magkano ang kanilang may kickback, at makikita nga natin at mapapatunayan na almost 80% mga kaibigan ang naibipunta sa kanila sa tuwing sila ay may project. At ang 20% naman na budget na nailaan sa kanilang mga proyektong ito ay nailalaan lamang doon, at kaya sinasabi nilang walang pera ang ating gobyerno. At kung iisipin natin mga kaibigan, maraming pera ang ating gobyerno dahil tayo mga mamamayan ay nagbabayad ng buwis upang sa pag-improve ng ating bansa at lalong-lalo na ng ating ekonomiya. At salamat na lang sa ating Supreme Court at isiniwalat na at isinapubliko itong mga kabalbalan na pinaggagawa ng mga tiwaling mga government officials na ito. Well, para nga sa kabuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kahirapan. Yung po yung apat. So lahat po ng tumatakbo dapat, no? Ito po ang ina-address ninyo. O miski po yung gobyerno dapat, ito yung pinagtutuunan ng pansin. Sabi nga ni BP Sara, hindi naman akong problema ng Pilipinas eh. Correct. Ang pangunahin pong problema ng Pilipinas ay corruption, inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin, ekonomiya, at saka kahirapan. Baliktad po eh. Ang pinoproblema ng mga congressman at ng mga senador ay mga Duterte. Meron po bang problema ng Duterte na nakalagay doon? Kaya po mali yung pagtugon, no? Maling-mali po itong gobyerno na to, wala pong pagtugon sa corruption, wala pong pagtugon sa pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pang problema. Bakit? Focus nila Duterte. Focus nila politika eh. Tignan niyo po epekto. Totoong bumababa naman, sila din naman bumababa eh. No? Pero, imagine po ninyo, ilang taon na po sila, pangatlong taon na po nila to sa pwesto. Pero wala pa rin nangyayari sa Pilipinas, palubog tayo ng palubog. Kailan po natin nakita yung corruption talaga? Kitang-kita natin yung corruption nung bumaha po, kapag mamalaki pa lang ng 5,500. Alam nyo, sa totoo lang, ito po, divine justice to eh, no? Pinagmamalaki, meron tayong 5,500 flood control program. Hindi po yan galing, hindi yan pong programa na yan, hindi po yan yung galing kay Duterte, tinuloy lang, hindi po. Ito po yung kay Pangulong Marcos lang. Kay Marcos lang yung 5,500 na yan. Ngayon, meron na naman ngayong taon na to, 5,000 na naman. 10,000 po. Nasaan po yan? Nasaan po yung mga program? Tapos,
mas lumala pa po yung baha ngayon. Isa pa po, kaya po lumutang ngayon yung corruption. Lahat po ng bumibirang congressman kay VP Sara, nakita nyo naman, sila Abante, mula kala Abante, mula kay Abante, dito kay Kimbo, sa lahat ng mga young guns na yan, kitang-kita nyo po yung pagdi-display. Hindi po tinatago, no? Habang nasa kabila po ng kahirapan ng mga mamamayang Pilipino, yung pagdi-display po nila ng yaman nila, pagdi-display ng mamahaling relo, mamahaling bag. Kaya galit po ang mga tao. Biglang na-overtaken, corruption na ang pangunahin natin problema ngayon. Sabay din po yan yung issue ng 90 billion na binawi para dali na naman dito sa mga unprogram na hindi po natin maintindihan. Alam niyo po, galit na po yung mga tao. No? Galit po ang mga tao dahil kitang-kita po nila eh. Meron po minsan sa buhay nila na nagkasakit yung kanilang mga kaanak at miyembro sila ng PhilHealth. Hirap na hirap magpagamot sa ospital. Tapos mababalitaan na kukunin yung 90, no? Kukunin yung 90 billion. Anong stick to the issue? Kinuha yung 90 billion para po dyan sa mga unprogram. Di talaga natin alam kung ano kung ano po yung unprogram na yan. Billion po yung pinag-uusapan. Alam nyo, wag nyo na pong bulahin ang sarili nyo. Kung naniniwala po kayo na BBM ako, edi baliwan na lang tayo. Magbaliw-baliw na po kayo. Yan ang pinaka nakakatawa. BBM na ba ako? Pakitanggal nyo lang nga po yung dalawa, yung nagsabing BBM na ako. Kita mo binabana. Si BBM nga binabanata ko. Hindi mo alam kung matatawa ka na sa mag-AA ka na eh. AA. Hindi mo alam kung habang binabanata ko si BBM ngayon dahil sa corruption ng gobyernong ito. Ang comment niya, BBM ka na raw. Puta, hindi mo na alam talaga kung ganun na ba, abnormal na ba lahat ng mga followers niyan? Yan lang ba ibabato niyo sa akin? O, tuloy po natin. Kinakailangan, dahil hihina po na utak nila, papaliwanag natin. Ituloy na po natin ang pagbira natin kay Marcos. Siguro, nilinaw ko na, para po sa hindi nakakaunawa, ang binabanatan ko po ngayon ay si Marcos. O, tuloy na natin. Pag may nagsabi na naman, BBM ka na pala. Matatawa ka na lang sa... Habang binabanatan yung corruption sa gobyerno ni BBM, bigla may nagtatanong, BBM ka ba? Pwede pong makinig. Hindi. Siguro umiikot sila sa mga vlogger, no? Umiikot sila. O sige, ikutan niyo yung mga vlogger para ano. Okay, mana po, balik na po tayo rito, no? Yan po yung dahilan nung bakit napatampok yan. Habang paulit-ulit sila sa 125, billion po yung ayaw naman nilang, biruin nyo, 90 billion, wala po nagtatanong kung saan dinala ni Recto. No? Saan mo dinala yung 90 billion na kinukuha mo sa PhilHealth?
Saan dadalhin? Wala po nagtatanong sa mga congressman. Pero yung 125 na hiningi nila sa COA, humingi sila ng kopya. Humingi na sila ng kopya sa COA, tapos nilantad na nila, genaryo na, sinabi na nila sa press kung saan yung pera, tinatanong pa rin nila. Hindi pa rin nila maunawaan. Alam niyo na po, mana-mana lang yan. Yung mga followers, mana po sa mga pinapalo nila. Hawak niyo na papeles, hindi niyo pa maunawaan kung saan ginasta. Ano pa ilalabas ng COA? Tinanong niyo pa. Naaayon ba sa circular yung paggastos ng BP? Naaayon naman po. Sumusunod naman yung BP. Wala po nilalabag doon sa circular. No? Hindi po gagawin po natin silang katawa-tawa. Huwag po natin silang deadmahin. Gawin po natin silang expose din natin sila na bobo yung mga yung mga trolls nila. Okay. Napahiya na nga si Akop sa katatanong eh. Akala niya yung COA sasagot ng may problema po kami. Wala palang problema ang COA sa 125. Naghihintay lang sila ng papeles. Nagmamadali kayo kasi kayong banatan eh. Hindi nyo pa alam kung legal o illegal yung 125 eh. Kayo tuloy napapahiya. Napapahiya tuloy kayo ngayon. Okay. Bakit po korupsyon? Tignan nyo po. Yan pong korupsyon, maingat po yung mga Marcos dyan kasi yan na nagpabagsak sa tatay nila eh. Di ba? Ngayon, eto na naman. Mana-mana lang eh. Yan din na nagpapabagsak dito. Huwag po kayo maniwala dito sa medyang mga nuknukan ng sinungaling. Hindi naman sinungaling, no? Tinatago nila yung tunay na mga facts. Katulad niyan, ang nilabas pong survey, number 1 po si BP Sara sa trust and approval rating. Ano po nilabas nila? Bumababa na ang trust and approval rating ni BP Sara. Tama naman yun, bumababa. Pero bakit hindi nyo binalita kung pagbaba pala ng trust at approval rating? Ano po sabi ko sa inyo? Di ba pinagmamalaki nila si Chis Escudero? Sabi ko na-expose na yan si Chis Escudero eh. No? Na-expose na yan si Chis Escudero na ginawa lang siyang waiter. Tignan nyo sa susunod, kako. Sa susunod, di ba pinakamataas si Chis Escudero? Sa susunod, kako, tignan nyo epekto niyan, yung pagiging waiter niya. O, bagsak po. Sinasabi nila, kaya naman namin binalita na malaki kasi yung binagsak ni BP Sara. Mas malaki po yung binagsak ni Chis Escudero. Kung palakihan pala ng binagsak. Kasi ayaw nyo ng positive. No? Ang katwiran nila, bakit totoo naman yun na bumagsak si BP Sara. Pero siya pa rin ang number 1. Eh. So ayaw nilang ibalita yung number 1. Pero kung ibabalita naman nila yung pinakamalaking binagsak, hindi naman po si BP Sara. Sino? Si Quezzo. Yan po yung epekto nung nakita ng mga tao, waiter ka lang pala. Siyempre, hindi ka pakilala eh. Di ba? Pucha, ano to? Magaling tumula to. Senate President. Ngayon lang naging Senate President yan. O, nung naging Senate President kat ginawa kang waiter, biglang bagsak ang popularity mo. Ano ka ngayon? Ganun po talaga yun. Matulain, asawa ni Heart Evangelista, bakit hindi sisikat? Okay. Correct. Di ba? Dapat tumakbo siya pagka-senador. Kung may balak talaga si Martin Romualdez na maging presidente ng Pilipinas, itatry niya maging senador kasi national level eh. Alam niyo, matalino rin po yan si Martin. Mukha lang pong AA. Sino pa po mga matatalino? Alam po nila, pag korupsyon na po ang pangunahing pinoproblema ng mga tao, ang sisi po niyan dito sa gobyerno. Kasi pagka po ang problema, taas ng presyo ng bilihin, talagang ganun eh. Wala tayong magagawa. Maraming mga smuggler, maraming mga manipulator.
Talagang noon pa naman ganyan na yan, 'di ba, isipin nila. Pero 'pag sinabi pong corruption ang pangunahin ng problema, matindi na po yan. Ang sisi na po niyan sa presidente. Hinahayaan mo lang ang korapsyon. Matagal na tayong walang korupsyon nung panahon ni Pangulong Duterte, yan po pangunahin niya, 'no? Okay. Ano po ang ibig sabihin na papalubog na 'tong gobyerno na 'to? Imagine niyo po, ngayon po ay, midterm pa lang, midterm election. Pero tapos ang kanyang mga senatoriables, all-star. Talagang kahit sino diyan puwedeng manalo. Pero bakit pakiramdam natin mauungusan pa sila lahat ni Marcoleta? Bakit pakiramdam natin mauungusan pa sila lahat ni kaya nga maraming nag-aawat na rito kay Philip Salvador, eh. Nagdedelikado sila, eh. Bakit nila sinisiraan si Philip Salvador na artista dapat hindi na kahit sa mga Duterte. Marami naniniwala sa inyo na hindi dapat iboto si Philip Salvador dahil artista, eh. 'Di ba? Umamin kayo. Oh, bakit? Kasi delikado 'tong 12 na 'to ni Marcos. 'Pag korapsyon na po ang sinisita ng tao, direkta 'yan sa pangulo. Pakiramdam ng mga tao hindi magkakaroon ng korapsyon, dalawa lang po 'yan. Is either yung pangulo mismo kasabwat sa korapsyon or wala siyang kakayahan talaga mamuno dahil kanya-kanyang nakaw yun sa paligid. In fairness po sa mga Aquino, hindi talaga sila magnanakaw. Kaya ko pong sabihin yan. Si Cory tsaka si Noynoy. Pero dahil wala silang kakayahan, lahat ng nakapaligid sa kanila, yun po, ang dami po, kanya-kanya. Wala naman silang kakayahan, wala silang kaididiya, di ba? Yung isa, asawa lang. Eto namang isa, alam nyo na. Dito po, sa panahon ngayon, hindi ka maniniwala na pag korapsyon ang pinag-uusapan, walang ideya to, eh. Kung wala man siyang idea, yung asawa niya matalino. Mapapalusutan niyo ba yan? Kung anti-corrupt yung pamilya niyo? Mapapalusutan ba sa tingin niyo ng corrupt official yan? Malamang hindi. Hindi na napapalusutan. 'Di ba sabi ko nga, dalawa lang yan, eh. Kasama ka ron o kaya napapalusutan ka. Alin man kayo dun, wala kayong lusot. Pag corruption na po ang pangunahing problema ng bayan, puta, direkta po yan sa Pangulo. Kaya matatalino po itong may dalawa pong senador na matalino. Under niyan 12 ni Marcos. Alam niyo kung sino? Si Ping Lacson tsaka si Amy Marcos. Sino pa mas matalino sa kanila diyan sa 12? Si Lito Lapid ba mas matalino sa kanila? Hindi. Sila na pinakamatalino dun. Sa sobrang talino nila, alam nila, ihiwalay na namin 'tong sarili namin. Nakikita namin na galit na yung mga tao sa mga corrupt official, eh. Bakit ba si Kimbo sumikat, mga bag ni Kimbo nilabas natin lahat, yung mga relo niyang mga young guns na yan, yung mga sasakyan ni Abante, bakit naglalabasan lahat yan? Ayaw ng tao, no? Ayaw ng tao direkta. Yung mga idolo nila, yung binoto namin ng 32 million, nakikita nyo, nakikita namin na ginigipit nyo. 1 taon nyo na, taon na mahigit, wala pa kayo maisap kaso. Panay kayo impeachment, panay kayo impeachment. Ngayon lang po ako nakakita na innovator. Si BP Sara marami nagawa. Si Lenny, ang gusto nila maging vice president, picture-picture lang. Si BP Sara nagtayo po ng nagtayo ng mga extension office. Anong purpose na extension office?
para mas maraming matulungan yung Office of the Vice President. Hindi lang po sa mga pupunta sa Maynila ang matutulungan niya. Pati po yung mga nasa iba't ibang probinsya. Pero imbis po na pasalamatan, si VP Sara, ginawan pa ng intriga. Eh bakit ka kumuha ng mga opisina? Eh mas mura yung opisina ni Leni Robredo. Upa. O kita nyo, dinidistansya na ni Lacson tsaka ni Aimee yung sarili nila sa gobyernong ito. Nung si Tatay Digong po nag-midterm, 0 po ang kalaban. 8 diretso. Tanong, kaya ba nilang i-0 ang mga Duterte? Lalo na kung tumakbo yung mga Duterte. Eh bakit wala sila sa survey? Hindi pa po nagdideklara eh. 8 daw sa 10. 8 hindi, ano pala? 10 out of 12 daw ay mga senatoriables ni Marcos. 2 lang daw ang papasok sa 12 na Duterte ayon sa survey. Totoo po 'yan ngayon. Kasi hindi pa naman kasama diyan na nagdeklara na si Marcoleta eh. Hindi pa kasama diyan na nagdeklara yung mga anak ni Digong. Di nga natin alam kung tatakbo sila o hindi. Yung dalawa. O si Tatay Digong mismo. Ang problemahin ninyo, bakit may pasok sa mga Duterte samantalang walang humpay ang atake nyo? Bakit may mga pasok pa rin sa hindi nyo kayang isiro? Kasi nung panahon ni Duterte, siniro niya yung pangunahin niyang kalaban sa midterm election. Di ba? 0. Yung Liberal Party. 8 diretso. Ganun ang mga statement. Kung talagang believe sa inyong mga tao, kaya nyong isiro yung mga kalaban yung pangunahin, 0. Hindi nyo kaya isiro yung mga PDP, hindi nyo kayang isiro yung mga Duterte. Papasok po yan. Hintayin nyo si Marcoleta. Saglit lang yan. Pasok agad yan. Ang pinoproblema nyo kasi mga Duterte, tandaan po ninyo, Martin, tsaka kung sino man mga pinuno niyan, 3 lang naman pinuno ng mga yan. Si BBM, si Lisa, tsaka si Martin. Wala pa pong hindi kayo mananalo kung paninira lang. Kasi yung mga Marcos nga, dekada ng sinisiraan niya, nanalo pa rin dahil dumikit sa Duterte. Di ba? Dinikit ni Marcos yung sarili niya sa Duterte. Alam natin yung ginawa niyan eh. Kaya yan. Ngayon pa, nangangampanya tayo. I-zero natin yan. Yung 12 na yan. 12 diretso. I-zero ang 12. Kasi statement yan eh. Biruin mo yung numero 1 nila, si Erwin Tulfo, nangangampanya ng impeachment kay VP Sara. Eh, uupo kang senador eh. O di wag kang bumoto para hindi ka madaya. Hindi ko na problema yan. Kung ano-ano mga pinapasok niyo. Ang mga Duterte po, hindi naman tayo Marcos eh. Marcos ba ka ba? Marcos lang naman nadaya ko no eh. Robredo ka ba? Pangilinan ka ba? Si Kiko tsaka si Robredo nadaya daw. Si Marcos nadaya daw. Duterte kami. Hindi pa kami natatalo. Hindi kami nadadaya. Yung mga nadadaya lang, yung mga talunan. Meron ba nagsalita sa Duterte, dinaya kami?
Katwiran lang po yan na mga puta may pera ka, eh, lumaho ka nga ng eleksyon, eh. Bilyon-bilyong ginagastos mo hindi ka maglalagay ng bantay na marunong sa computer. O lahat ng tanga, lahat ng hindi marunong sa computer, kayo magbabantay sa computer, gano'n? Huwag niyong tinatanga yung mga tao. Siyempre katwiran lang yan ng mga talunan. Ako po magsasalita po ako sa inyo. Meron bang umangal sa Duterte na dinaya kami? O kasi hindi natatalo. Yung mga natalo, yun lang po angal na dinaya. Si Kiko Pangilinan, dinaya ni Sara Duterte. Utot nyo. Kaya kalimutan nyo na po yung mga daya-daya na yan. Alam na po ng mga politiko gagawin nila. Eh, madadaya ka talaga kung mga tanga sa computer ang papadala mo mga bantay sa computer. Hindi naman po tanga yung mga yan, eh. Gumagastos nga ng bilyon-bilyon. Si Lito Lapid nga, hindi mo madadaya, eh. Kalimutan nyo na yan. Alam po, kung wala kang kakayahan na bantayan ang boto mo ngayong computerized election, eh, sino ba nangatwiran na nadaya? Kaya magtapatan tayo. Binudol na, tapatin ko na kayo ha. Anong budol, siyempre, dahil kakampi natin sila noon, hindi tayo mag-expose niyan. Simple lang po yung logic dyan. Di ba pinabuksan niya na? Dinimanda niya yan eh. Nagbukas sila ng nung Vice President si BBM, di ba? Nagbukas ng mga balota. Binuksan nila. Talo pa rin siya kay Lenny. Nagbukas po ng mga balota. Talo pa rin. Ang deklarasyon pa rin. Panalo pa rin si Lenny. Kayo naman, no? Nabudol na nga tayo noong 2022. Hanggang ngayon, magpapabudol pa rin kayo na nadaya sila. Huwag ganun. Abit si Sara Duterte, hindi nadaya. Si Digong, hindi nadadaya. Mayor lang yung si Digong, eh. Walang pera, walang bakit hindi nadaya? Sino ba kalaban ni Digong? Marrojas? Daming pera ni Marrojas? Huwag niyo sabihin maraming pera si Digong. Eh putya, pumipila nga yung tao sa libreng tatak ng Duterte for president. Eh. Bakit hindi dinaya yung si Digong? Oo nga, yan nga sinasabi sa inyo ni Marcos eh. Tsaka mga tauhan niya. Nandaya yung Smartmatic. Sino ba tauhan ni Marcos? Si Vic Rodriguez. O sabi nga ni Vic Rodriguez, hindi naman talaga nanalo si Marcos. Hindi Kasi kung pagpipilitan nyo po na nadaya, bakit tayo lumalawak sa eleksyon kung kaya pala tayong dayain? Wag na kayo lumawak sa eleksyon. Pinapaniwala na nga kayo para makatakbo ulit. Kasi kung umamin si Marcos, talo kami talaga kay Lenny. Vice President pa lang, talo ka na eh. Tatakbo ka pang presidente. Sira na po ang political career pag umamin ka. Kape Boss Buds. Kaya nga si Lenny tambak na, hindi umaamin. Sabi niya, wala naman nakita yung mga IT expert namin na dayan. Pero hindi rin naman namin, putya, ano ba talaga? Wala kayong nakita pero hindi nyo sila sabi na hindi kayo nadaya. Cornerman, thank you very much. Kape Boss Buds, Comelec at ang voting machine ang dapat bantayan. Sigurado may mekos-mekos na gagawin niya mga yan. Yun nga. At lahat po ng mga politiko may bantay. Talagang bubuhusan mo yan ng matatalino sa computer. Ganito lang po yan eh. Pagka nadaya ka, kasalanan mo. Biruin mo, nagbabayad ka sa ang dami mong binayaran. Kada rally, meron kayong mga sound system. Yung mga nagbibigay ng polyeto, hindi naman libre yung mga yan. Ang dami mong ginastos. Pagdating sa babantayan mo na lang yung boto mo.
Wag na nating bantayan 'yan. Hindi ako naniniwala sa gano'n, eh. Hindi ako naniniwala sa na puwede kang madaya kasi kung madaya ka, puta kasalanan mo 'yan. Ayan, lutang logic, wala kaming nakitang dayaan pero hindi ibig sabihin walang dayaan. Banateros Doya LDS legit Duterte supporter. Bakit naman kinakailangan mo Annely Jacinto? Kinakailangan mo ikampanya sila? "Uy, legit 'tong mga Banateros, bakit mo kinakailangang ikampanya? Meron bang hindi naniniwala sa kanila? Kasi ako wala akong pakialam, eh. Maniwala kayong hindi ako Duterte, 'di wag. Sila ba kinakailangan legit sila, legit? Paano kami, hindi kami legit? Yung mga nagsasabi lang ng ganyan, may mga issues yan sa buhay na sila legit. Paano yung iba hindi legit? Yan, katarantado. Sa presinto pa lang, madami ng watcher, boss. Hindi ako naniniwala dyan sa mga daya-daya na yan. Kahit nasa ang laban, pag nadaya ka, kasalanan mo yan. Basketball, puta, nadaya ka na referee. Sapakin mo kaagad yung referee. Ewan ko kung may mandaya pa referee. Di ba? Pagbantaan mo kaagad, putang nahalata na kita rep. Kanina ka pa tawag ng tawag, isa pang tawag mo. Eh kung hinayaan mo, fourth quarter ka na magsasalita ng daya-daya, parang, parang pa-trying hard, no? Legit, wala naman po yatang kino-question. Kino-question nyo ba yung Banateros? Wala naman yatang kumu-question sa kanila, eh. Issue pa ba yan ngayon? Di ba nagbati na sila? Di ba bati na sila ng mga bisdakeros? May issue kayo, eh. Para nangangampanya na kami, puta, nariyan pa rin kayo ng sino legit at hindi legit. Nakakatawang putya. Wala naman nakikipag-away sa kanila, pinapasok nito. Para saan po yan? Bakit po kinakailangan magganyan kayo? Legit kami. Kami hindi. Pustahan tayo, wala akong ikakampanyang Marcos. Yan na lang tayo. Stick to topic ka na stick to topic, tapos na nga tayo. Ay, hindi ko pa ba nasabi na yan lang po ang ating topic? Yan lang po ang ating topic. Ngayon, ano na tayo? Pwede na po tayo magtanong. Yan, para hindi nalilito yung iba. Tapos na yung topic natin, no? Tama ba? Nalito na rin ako. Corruption is now topic. Balikan muna natin. Meron pa pala yung kay Tambi, no? Kulelat pa rin po si Martin sa legitimate. Ito po ang legit, dalawa lang. SWS tsaka Pulse Asia. Yan ang pinaka-legit. Hindi po dahil sa sila lang yung totoong scientific ang survey, yung iba mandurugas. Hindi po. Papaliwanag ko po yan, Kaya po sila ang pinaka-legit, yung SWS tsaka Pulse Asia. Kasi hindi pa yata ako tao, nag-ano na yan, sa survey na sila. Yung longevity nila. Ibig sabihin kung hanggang ngayon may nagtitiwala pa sa kanila, talagang legit na legit sila. Kasi yung tinitiyak ko sa inyo, yung mga Octa Arts na yan, wala na pong magtitiwala after nitong election. Ngayon pa lang, kaduda-duda na sila. Ang tataas, number 1 si BP Sara sa lahat ng survey. Pagdating sa Octa Arts, hindi ganun ang resulta. Putya, saan kayo kumuha ng tao?
Taga-Mars ba yang inano niyo? Tingin ko Sir Vance 'di